Ang isa sa pinakamasayang bahagi sa umagang ito ay ang pahayag sa bautismo. Ang temang tutulungan ka ni Jehovah na manahin ang kaharian ay bibigkasin sa atin ni kapatid na Edward Grino, elder ng South Pasay Congregation. Malugod namin kayong tinatanggap. Kayo na mga kandidato sa bautismo. Ngayon ay pinalam niyo sa lahat ang inyong pag-aalay kay Jehovah. At ang inyong bautismo ay hindi lang basta isang tagumpay gaya ng pag-graduate sa paralan. Bagkus, isa itong hakbang na bumabago sa inyong buhay at sumasagisag sa pag-aalay ninyo kay Jehovah. At ipinahayag ninyo ngayon sa lahat ng narito na sa araw na ito, ang inyong buhay ay pag-aari na ni Jehovah. Oo. At bilang pagtulad kay Jesus, nangako kayo kay Jehovah na gagawin ninyo ang kalooban niya anuman ang mangyari. At naunawaan ninyo ang kahulugan ng taimtim na pangakong ito. Kung kaya, nagpasya kayo na magpabautismo mamaya. At natitiyak ko na hindi kayo pinilit ninuman ng mga nag-study sa inyo, ng mga magulang ninyo, ng mga asawa ninyo, at kahit ninuman. Tama ba? At dahil dito, natutuwa si Jehovah na ginamit ninyo ang kaloob sa inyo na kalayaang magpasya para parangalan siya, para paglingkuran siya. Oo, nag-uumapaw sa tuwa ang puso ni Jehovah sapagkat sinabi nyo ngayon na ang inyong buhay ay pag-aari na ni Jehovah. Pero kung may natuwa mga kapatid, meron namang hindi natuwa. Sino siya? Si Satanas na dyablo. Oo, ang mga nag-aalay ng kanilang buhay kay Jehovah ay nakaranas ng puot ni Satanas. Nariyan ang mga pag-uusig, mga problema sa pinansyal, mga problema sa kalusugan. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, ay naranasan din nila, higit kailanman, ang maibiging pag-alalay ni Jehovah. Ang dahilan? Ito'y sapagkat itinuring ni Jehovah na isang pantanging pag-aari ang kanyang bayan. Oo, tayong lahat na narito ngayon ay special na pag-aari na ni Jehovah. At hindi lang yan. Basahin natin mga kapatid ang Isaias 41, talatang 10. Isaias 41, 10. Ang sabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang lumingalinga sapagkat ako ang iyong Diyos. Anong gagawin ni Jehovah sa inyo? Patitibayin kita. Talagang tutulungan kita. Talagang alalayan kitang mabuti sa pamamagitan ng aking kanang kamay ng katwiran. Oo, bilang pantanging pag-aari ni Jehovah, ay tutulungan kayo ni Jehovah na manahin ang kaharian. Ang tanong ay ito, paano niya ito ginagawa? Paano kayo tutulungan ni Jehovah para manahin ang kaharian? Sa pagkakataong ito ay magkaroon tayo ng mga panayam. Mag-i-interview tayo ng 3 sa ating mga kapatid at nanatiling tapat sa kabila ng mga hamong napaharap sa kanila pagkatapos ng kanilang bautismo. Ang una nating kapanayamin ay si Sister Virginia Gogrino.
Siya ay may 28 taon na sa katotohanan. Siya ay nabautismuhan noong December 1986. Sister Grino, pwede mo bang ikwento sa amin kung anong uri ng pagsubok ang naranasan mo pagkatapos ikaw mabautismuhan? Pag-uusig po mula sa aking pamilya, Brad. Pag-uusig mula sa pamilya. Okay? At maaari mo bang ilahad sa maikli kung anong nangyari na pag-uusig sa iyo? Minsan po ay nagsagawa ng pagsamba sa mga ninuno sa aming bahay. At dahil sa takot sa tao nga, ay ang aking kapatid na noon ay isang saksi ni Jehovah ay sumama sa pagsamba. At sa pagkakataon din noon ay dahil todo tanggi ako, nandigan ako doon sa aking pananampalataya, ay galit na galit ang aking mga pamilya. At pinapili nga nila ako kung sumama sa kanila sa pagsamba o kailangan umalis ng bahay o lumayas. Pinapili ka. Opo. Sumama sa pagsamba o lumayas. Lumayas. At ano naman naging pasya mo, Sister Grino? Siyempre, pinili ko po si Jehovah. At sa pagkakataon na yon ay umalis ako ng bahay, lumayas ako at wala akong dalang damit. Yun lamang yung suot ko at yung pamasahe na 20 pesos. Lakas loob mong umalis, 20 pesos lang dala mo. Opo. So paano ka naman natulungan ng Diyos na Jehovah nung panahong yon? Maraming beses po dahil una yung pumunta ako ng Bataan na pinatuloy ako ng isang kapatid na sister ng 2 linggo sa kanyang bahay na hindi niya naman ako personal na kilala at hindi ko rin siya personal na kilala. At binigyan niya pa ako ng maraming damit at bag. Wow. Tapos nung pumunta na ako sa Negros ay pinatuloy din ako ng maraming mga kapatid. At ni minsan hindi ko naranasan talaga mawala ng pagkain at matitirhan. At yung pangatlo po, yung malaya na akong maglingkod kay Jehovah kaya nakapag-pioneer po ako noon. Okay, maraming salamat. At kumusta naman pala kayo ng iyong pamilya? Sa ngayon po, after 8 years po, ay nagkaayos kami at pagkatapos nun ay ginalang nila yung aking pananampalataya at nakardama ako ng masayang kasiyahan. Maraming salamat, Sister Grino. Ang sunod naman nating kapanayamin ay si Brother Servando Helmo Jr. Siya naman ay may 23 taon na sa katotohanan. Siya ay nabautismuhan noong Mayo 1992. Brother Helmo, anong uri ng pagsubok ang naranasan mo pagkatapos ng bautismo? Brother Grino, namatayan kami ng anak. Namatayan na anak. Pwede mo ba ikwento sa maikli anong nangyari doon sa anak mo na yon? Year 2000 noon, bagong silang pa lang yung pangatlong anak namin, na-diagnose na siya kagad ng meningitis. Malubhang sakit yun, Brother Grino, dahil 99% nauwi ito sa hydrocephalus. Halos 5 buwan kami pabalik-balik sa ospital, Brother Grino. Subalit nung ika-6 na buwan, sa pag-research namin, siya ay naoperahan sa utak gamit yung pinakamakabagong pamaraan ng paggagamot yung laser. Binigyan kami ng assurance ang doktor na totally gagaling na siya. At masaya kami bilang pamilya, nakakasama namin sa pagdalo, paglabas sa larangan. Pero nasya kami, Brother Grino, ng 5 taon, namatay siyang bigla. Napakasakit ng nangyari sa amin. Oh, mahirap talagang mawala ng anak. Kaya ang tanong, Brother Helmo, paano kayo natulungan ni Sister Helmo nung mga panahon na yon, nung namatay yung anak ninyo? Daman-daman namin yung tulong ni Jehovah. Ginamit niya yung mga madamay mga kapatid para umalalay sa amin, magbigay ng pampatibay loob. Ngayon din naman yung katotohanan na ikintal sa aming pamilya na may pag-asa ng pagkabuhay muli sa mga mahal nating sa buhay. Yan, salamat. At meron ka bang magandang alaala sa anak mo na yon? Meron, Brother Grino. O, pwede mo Sa ikwento? katunayan, in-interview kami noon, kasama namin yung aming anak na si Nico. Dito rin sa stage na ito. Kaya yung ala-ala ngayon talagang nakapanabik na makita namin siya muli sa hinaharap. Maraming salamat, Brother Helmo. At yung ikatlo nating kapanayamin ay si Brother Aurelio Magsino.
siya ay nabautismuhan bago pinanganak itong dalawa. Siya ay may 63 taon na sa katotohanan. Nabautismuhan siya noong Abril 1952 sa edad na 12 anyos. Brother Maxino, anong uri ng pagsubok ang naranasan mo matapos na ikaw mabautismuhan? Kung sa pagsubok lang, marami na sa edad kong ito. Pero, ang maalaala ko ay may kinalaman sa financial problem. Yan, financial problem. Oo. Nagsimula ito nung ako kasi ang trabaho ko ay sa printing press. Mahawak kami ng mga chemicals, humina ang baga ko, nakasakit ako sa baga. Isang buwan makikita kong nagbakasyon, walang sweldo. Aasahan ko na lang sa SS, ang tagal naman matanggap noon. Ngayon, dahil sa kaiisip ko sa aking problema, nagdagdagan pa ito. Na-stress ako Sumakit ang tiyan ko, yung pala, meron na pala akong gastritis. Nadagdagan na naman problema ko sa pinansyal. Yan. Grabe talaga mga problema, no? Pag iniisip mo, lalong buwibigat, ano? Oo. Kaya ang So, yun. tanong, Brother Maxino, paano ka naman tinulungan ng Diyos na Jehova noong mga panahong iyon? Ayun. Kasi marahil napansin ng mga kapatid na talaga mukhang may sakit ako, hindi naman ako nanghihingi sa kanila. Minsan may bibigay sa akin ng 2,000, 1,000, 500 piso, at iba naman ay pamasahe. Yun ay hindi ko may hinihingi sa kanila yon. Nakatulong din sa amin yung aming anak na nasa abroad, sa aming kanyang pamilya. No, bagaman 5 na yung anak nila, paminsan-minsan na binibigay din kami ng pera. Nakakatulong sa amin yon, yung bagay na yon. Kaya hindi lang yan. Meron kami anak na dalaga, nagtatrabaho na ngayon. Siya ang aming nakakatulong sa amin ng malaki kung may kinalaman sa pinansyal ng mga bagay. Kaya naalala ko tuloy nakalagay sa Awit 37:25. Sabi doon, ako ay kabataan noon, tumanda na rin ako, ngunit hindi ko pa nakitang ang matuwid ay lubusang pinabayaan. Ninang hingi ang kanyang supling ng tinapay. Kaya nagagalak ako na sa kabila na aking katandaan sa ngayon, pinagamit pa rin ako ni Jehova sa aming kongregasyon at natutulungan ako ng mga bagay na yan, ako ay maging tapat hanggang sa aking pagtandang ito. Maraming salamat, Brother Maxino, at kay Brother Helmo, at kay Sister Grino. Kaya anong matutunan natin mula sa panayam, mga kapatid? Gaya ng pinakita ng mga interviewing ito, tinutulungan ni Jehova ang mga naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Kaya, sa katulad ng paraan, tutulungan din niya kayo habang namuhay kayo ayon sa pangako ninyo sa Kanya. Tandaan na sa pag-aalay ninyo kay Jehova ay para kayong gumawa ng isang blank check. Ang ginawa ninyo, sinulat nyo pangalan ni Jehova, pinirmahan nyo ito, binigay nyo kay Jehova, at sinabi nyo sa Kanya, Diyos na Jehova, ito ang buhay ko, ikaw nang bahala kung anong gawin mo sa akin. Ang tanong ito, anong gagawin ni Jehova sa ibinigay niyong buhay? Dahil sa alam ng Diyos na Jehova, ang iyong limitasyon, hindi siya hihingi sa inyo ng higit sa kaya ninyong ibigay. Ang hingiin lang niya ay yung kaya ninyong ibigay. Kaya mga kapatid, dahil sa ang Diyos na Jehova ay maibigin, hindi lang siya basta tatanggap. Siya ay nagdideposito pa sa inyong bangko. Yung tinatawag natin na spiritual bank account. At alam niyo ano nilalagay niya sa inyong spiritual bank account? Bibigyan niya kayo ng banal na espiritu. At itong banal na espiritu, mga kapatid, sa pamagitan nito, ay ipaalala niya sa inyo ang mga natutuhan ninyo para maharap ninyo anuman ang panggigipit na mapapaharap sa inyo. Yan ang tulong. Kalawa, ano pa nagagawa ng banal na espiritu? Hindi lang yung basta naalala niyo yung mga turo ng Biblia, bibigyan niya kayo ng kagalakan, kapayapaan,
mahabang pagtitiis, mga aspekto ng bunga ng banal na espiritu para mabata ninyo ang mga problema. Pero higit dyan, meron pang gagawin ng Diyos na Jehovah sa inyo. Ano yon? Bukod doon sa deposito na ibibigay niya na banal na espiritu, bibigyan niya kayo ng proteksyon para hindi maubos yung pondo ninyo. Alam niyo ba kano yon? Unang Korinto 10:13. Tingnan natin. Unang Korinto 10:13. Talagang maibigin ng Diyos na Jehovah, kaya paglalaanan niya kayo ng proteksyon. Ano yon? Tingnan natin. Sabi dito, walang tuksong dumating sa inyo maliban doon sa karaniwan sa mga tao. Ngunit ang Diyos ay tapat. At hindi niya, anong sabi dito? Hindi niya hahayaang tuksuhin kayo ng higit sa matitiis ninyo, kundi kalakip ng tukso ay gagawa rin siya ng daang malalabasan upang mabata ninyo iyon. Yan ang proteksyon na ibibigay sa inyo ng Diyos na Jehovah. Bibigyan kayo ng banal na espiritu, bibigyan kayo ng proteksyon na hindi niya hayaan kayo ituksuhin sa higit na makakaya ninyo. Kaya, hindi ba kayo nagagalak mga kapatid sa maibiging mga paglalaan na ito mula sa Diyos na Jehovah? Oo, gagawin ni Jehovah ang bahagi niya para tulungan kayong manahin ang kaharian. Yan, gagawin niya yon. Pero, ano naman ang gagawin ninyo? Ano naman ang dapat nyong gawin para manahin ang kaharian? Ano ang dapat nyong gawin para tanggapin ang mga pagpapala mula sa Diyos na Jehovah? Meron tayong 3 na paglalaan. Ang una mga kapatid na dapat nating gawin na paraan para manahin ang kaharian ay nakaulat dito sa Kawikaan 27:11. Kawikaan 27:11. Tingnan natin kung ano yung una nyong gawin para manahin ang kaharian. Ayon dito, magpakarunong ka, anak ko. At, anong sabi dito? Pasayahin mo ang aking puso. Bakit? Upang masagot ko siya na tumutuya sa akin. So, ang una nyong gagawin para manahin ang kaharian ay ano? Pasayahin ang puso ni Jehovah. Anong ibig sabihin ng mga salitang yon? Paano nyo mapapasaya ang puso ni Jehovah? Ito sa pamagitan ng inyong mga desisyon. Desisyon. Oo, ang iyong mga desisyon ay magsilbing sagot ng Diyos na Jehovah sa panunuya ni Satanas. Kaya pwede niyong itanong sa inyong sarili mga kapatid, ito bang gagawin kong desisyon ay magpapasaya sa puso ni Jehovah? Nagpapasaya ba ito sa puso ni Jehovah? Kapag ganun tayo mag-isip mga kapatid, ay nagkakaroon tayo na ngayon ng panibagong pangmala sa ating mga problema. Na kung dati iniisip niyo itong pabigat, isipin niyo na ito ngayon bilang isang pribilehiyo. Bakit pribilehiyo? Sapagkat binigyan kayo ng problema kasi pagkakataon nyo yun para pasayahin ang puso ni Jehovah. Para mapatunayang mali si Satanas. Kaya, ibig sabihin, habang bumibigat ang inyong problema, ano ibig sabihin dito? Ay lalong lumalakas, lalong dumadagundong ang inyong sagot kay Satanas. Kaya, pagdating ng Armageddon, tiyak na kayo, ay maalala ng Diyos na Jehovah at ipapamana sa ating lahat ang kanyang kaharian. Kaya, hindi ba ito isang kapanapanabik na pagdating na panahon mga kapatid? Kaya, ang unang paraan ay pasayahin ang puso ni Jehovah. Ikalawang paraan, tingnan natin yung Mateo 16:24. Mateo 16:24.
Ang sabi dito, nang magkagayon, ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, ito may papagawa. Ano yon? Itatwa niya ang kanyang sarili at buhatin ang kanyang pahirapang tulos at patuloy akong sundan. So anong gagawin ninyo? Itatwa ang sarili. Anong ibig sabihin nung itatwa ang sarili? Tandaan, nasa araw nito ay ipinahayag nyo sa lahat na ano ngayon? Na ang inyong buhay ay pag-aari na ni Jehova. Tandaan nyo, yun ang pasyan nyo. Pinahayag nyo sa lahat. Kaya ibig sabihin, mula ngayon, anuman ang inyong gagawin, ay isaalang-alang ninyo ang kalooban ni Jehova. Now let us consider Jehovah's will in everything that we do. Yun ang gagawin natin. So ibig sabihin, mula ngayon, uunahin natin si Jehova at pangalawa na lang yung ating sariling interes. No? So unahin natin si Jehova. Kaya nakikita ito sa inyong maging desisyon mula sa araw na ito. Kung kayo ba ay namuhay ayon doon sa inyong ipinangako kay Jehova, nang sinabi nyo na ang buhay ko ay pag-aari na ni Jehova. Halimbawa, pag-usapan natin tungkol sa courtship o panliligaw, pag-aasawa. Ano yung simulain ng Diyos? Ano yung kalooban ng Diyos? Unang Korinto 7:39. Nang sabi ay ano? Mag-asawa lamang tangi sa Panginoon. So yun, gagawin niyo yun. Doon sa mga binata at dalaga. Ano? Now, ikalawang, halimbawa, hamon sa pagsasalin sa dugo. Anong kalooban ng Diyos? Gawa 15, talatang 28-29. Na anong nasabi doon? Umiwas sa dugo. So hindi tayo magpasalin sa dugo. Ikatlo. Ano ikatlo? Kapag natiwalag yung mahal natin sa buhay, anong gagawin natin? Sino unahin natin? Kanino tayo kakampi? Anong simulain ng Diyos na Jehova? Ikalawang Juan, talatang 9 at 10, na anong sabi doon? Huwag mo silang tanggapin sa inyong mga tahanan ni magsalita man lang ng pagbati. So yun ang gagawin natin bilang ano? Pag-alay ng ating sarili sa Diyos. Bilang pagtatwa sa ating sarili. Kaya anong gagawin natin? So mamuhay tayo ayon dun sa paghimok ng Panginoong Hesus dito sa Mateo Kabanata 22, talatang 36 at 37. Tingnan natin, Mateo 22, talatang 36 at 37. Ito ang sabi. Tanong ng mga alagad, Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang sagot ng Panginoong Hesus, dito sabi sa 37, sinabi niya sa kanila, ibigin mo si Jehova na iyong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong pag-iisip. So ganun ang gagawin natin, no? Ibibigay natin ang ating sarili sa Diyos na Jehova. So ikalawang paraan para manahin ang kaharian, ano yon? Itatwa ang sarili. Ngayon, ano ikatlo? Ang ikatlo ay ito. Samantalahin ang lahat na paglalaan ni Jehova. Samantalahin ang lahat na paglalaan ni Jehova para matapos natin ang takbuhin sa buhay ng matagumpay, para manahin natin ang kaharian. Alam niyo mga kapatid, mga kandidato sa bautismo, itong takbuhin sa buhay ay tulad ito ng marathon. Isang mahabang takbuhin. Nakakapagod na takbuhin. Na alam natin, maraming hindi makakatapos nito dahil sa haba at pagod.
Pero ang Diyos na Yehova, gusto niya na kayong lahat na nandito ngayon na magpapabautismo, tulad namin na nabautismuhan na, gusto niya na matagumpay niyong matapos ang takbuhin sa buhay para manahin ninyo ang kaharian. Yan ang gusto niya mangyari. Kaya ang ginagawa niya, naglalaan siya sa atin ng mga pangangailangan para bigyan tayo ng lakas na matapos yung takbuhin na yun. Ano-ano yung mga paglalaan na ito? Merong 3. Yung una ay yung mga elders. Yung mga matatanda sa kongregasyon. Alam niyo ba kung anong tawag sa mga matatanda sa kongregasyon doon sa Efeso 4:8? Tinawag silang mga kaloob. Gift. Kaloob ng mga tao. Yan ang tawag. Bakit tinawag kaloob ng mga tao? Kasi ang mga matatanda tutulong sa inyo para ilagay tayo sa tamang landas ng buhay. Bibigyan tayo ng patnubay, sila din ay magpapatibay sa atin. Kaya ang gagawin ninyo, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila. Kusang lumapit sa kanila para humingi ng tulong. Yan ang unang paglalaan ni Jehovah sa inyo. Diba? Alam ko, marami mga elders sa inyong kongregasyon. Madali silang lapitan. Tama? Okay. Ikalawa, panalangin. Oo, matutulungan kayo ng panalangin na makapagbata sa ilalim ng kapighatian. Kaya sabi doon sa Roma 12:12, anong gagawin ninyo? Magmatyaga sa panalangin. Persevere in prayer. Yan ang hinihiling sa atin. Kaya, anong gagawin niyo? Kasi yan ang panyaya. Magmatyaga. Regular kayong manalangin sa Diyos na Yehova, ibuhos niyo yung problema niyo at handa kayong tulungan ni Yehova. Lalong-lalo na kapag kayo nakadaan ng mga pag-uusig o problema sa buhay. Pero tandaan mga kapatid, na tuwing kayo manalangin, huwag lang kayong hingi ng hingi. Ha? Huwag lang kayong hingi ng hingi, kundi, ano ang gagawin ninyo? Magpasalamat din. Bakit? Bakit mahalaga yung maging magpasalamat? Why be thankful? Sapagkat kapag tayo nagpapasalamat, tulad ng isang ama natin, tunay na ama natin, ay lalong ganado ang Diyos na Yehova na bigyan tayo ng pagpapala. Bigyan tayo ng tulong. Kaya, ganyan ang gagawin natin. Panalangin. Huwag kayo makalimot manalangin kasi unli pag nananalangin. Diba? Unli. Okay. Ikatlo, na paglalaan, Biblia. Oo, matutulungan kayo ng personal na pag-aaral ng salita ng Diyos na lumago sa kaalaman at sa pag-ibig ni Jehovah. Ngayon ang tanong mga kapatid, paano ba natin basahin ang Biblia? Tingnan natin yung nakaulat dito sa Kawikaan 2:1-5. Kawikaan 2:1-5. Paano ba natin pag-aralan ang Biblia para makinabang tayo dito? Ang sabi dito, anak ko, kung tatagapin mo ang aking mga pananalita at pakaiingatan mo sa iyo ang aking mga utos, upang magbigay pansin sa karunungan ang iyong tainga, upang ikiling ang iyong puso sa kaunawaan. Bukod dyan, kung tatawag ka ukol sa pagkaunawa at ilalakas mo ang iyong tinig ukol sa kaunawaan, at kung patuloy mo itong hanapin, naggaya ng pilak at patuloy mo itong saliksikin, naggaya ng nakatagong kayamanan, kung magkagayon ay mauunawaan mo ang pagkatakot kay Jehovah at masumpungan mo ang mismong kaalaman sa Diyos. Paano natin unawain ito mga kapatid? Pansinin na inihan tulad ito pagkuha ng kaalaman saan? Ng karunungan mula saan? Tulad sa isang paghahanap ng nakatagong kayamanan. Now, bakit maganda kapag ganun tayo mag-isip? Now, pansinin mga kapatid, yung mga treasure hunter, alam niyo ba yung mga treasure hunter? Bumibili sila ng napakamahal na mapa.
Pinuntahan nila yung lugar. Paghukay, walang laman. Kaya marami mga treasure hunter na matay silang pulubi. Pero tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, na naghahanap ng karunungan ng Diyos na Jehovah, tinitiyak sa atin na masusumpungan natin yon. Kaya gagawin ninyo mga kapatid yun. Pag-aralan ang salita ng Diyos at bulay-bulayin ito. Kaya bilang ripaso, ano ang ibibigay sa inyo ng Diyos na Jehovah para manahin niyo ang kaharian? Banal na Espiritu. At ano yung gagawin ninyo para manahin ang kaharian? Merong 3 paraan. Ano yung una? Kawikaan 27:11. Pasayahin ang puso ni Jehovah. Ikalawa, ano yon? Mateo 16:24, itatwa ang sarili. At ay ikatlo, samantalahin ang lahat ng mga paglalaan ni Jehovah. Nariyan yung mga matatanda, nandyan ang panalangin, at ang ikatlo ang Biblia. Oo, pagpalain kayo ni Jehovah at tiyak na tutulungan niya kayo na manahin ang kaharian. At ngayon ay dumating na ang oras para sa inyong pangmadlang kapahayagan ng inyong personal na pag-aalay para sa Diyos na Jehovah. Kaya inanyayahan namin kayo ng mga kandidato sa bautismo na tumayo. At pakisuyong sagutin ng malakas ang 2 tanong na ito. Yung malakas na malakas para makaabot doon sa likod. Kasi sila kasama doon sa nagsabi nung dapat makarinig na sinabi nyo, yun? Ang buhay ko ay pag-aari na ni Jehovah. Kaya sa unang tanong, salig sa hain ni Jesucristo, pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan at inialay iyong sarili kay Jehovah upang gawin ang kanyang kalooban? Ang iyong sagot? Ang ikalawang tanong, naunawaan mo ba na ang iyong pag-aalay at bautismo ay nagpapakilala sa iyo bilang isa sa mga saksi ni Jehovah na kaugnay sa organisasyon ng Diyos na pinapatnubayan ng Espiritu? Ang iyong sagot? Ang iyong malinaw at positibo mga sagot sa mga tanong na ito ay nagpapakitang kayo ay kwalipikado para sa bautismo bilang mga ordenadong ministro ng Diyos na Jehovah. Tayo'y manalangin.